Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. Gusto po nang batiin si Maris Angel and the entire Romero family. Hello po sa inyo. Salamat po sa inyong pagsubaybay dito sa ating channel. At hello din po kay Ryan Torres na kasama rin po natin dito sa ating Daily Devotions. So tutuloy po natin yung ating series patungkol po sa God's Sovereignty. Last year, tinalakay na po natin ito. Mas mahaba yung last year. Pero ngayon po ang ginagawa natin per week, nagpapalit po tayo ng theme. Now, sabi po rito sa Psalm 115 verse 1 to 3. Sabi po rito, "Not to us, O Lord, not to us, but to your name be the glory, because of your love and faithfulness. Why do the nations say, where is their God? Our God is in heaven. He does whatever pleases Him." Sa Tagalog po, Panginoon, hindi kami ang dapat na parangalan, kundi kayo dahil sa inyong pag-ibig at katapatan. Bakit kami kinukutya ng ibang bansa at sinasabi nilang nasa ng inyong Diyos? Ang sagot po ng mga Israelita, ang aming Diyos ay nasa langit at ginagawa niya ang kanyang nais. So pag pinag-usapan po natin yung God's sovereignty, ang simpleng kahulugan lang po niyan, yung Diyos, siya yung makapangyarihan sa lahat at ginagawa niya lahat ng bagay na naisin niyang gawin. Ang Diyos po hindi humingi ng permiso sa kahit kanino. Hindi niya rin kailangan ng advice, hindi niya kailangan ng counselors, hindi niya kailangan ng isang team na para bang CEO si Lord tapos meron siyang board members or isang team, isang think tank na nag-iisip para sa kanya. Yung Diyos natin, pag may ninais siyang gawin, gagawin niya yon, and He has the power to execute that. He has the power to do it. Now, sabi po sa mga talatang ito, our God is in heaven. He does whatever pleases Him. Kaya yung pinakaunang puntos natin ngayong umaga, God has the highest authority. Yung Diyos po natin ang merong pinakamataas na authority na kapangyarihan sa lahat. Kaya po yung Diyos natin, hindi niya kailangan ng Hindi niya kailangan ng advisors, hindi niya kailangan ng consultants, hindi kailangan ng Diyos ng mag-iisip para sa Kanya, hindi kailangan ng Diyos ng permission natin. Siya na yung may pinakamataas na posisyon at siya na rin yung may pinakamataas na wisdom. Siya na rin yung may kaalaman sa lahat ng bagay. At yung Diyos, walang lingid sa Kanya. Kung kaya ng Diyos lumikha ng mga matatalinong mga anghel, matatalinong mga tao at matalinong nilalang, isipin nyo, i-combine mo lahat yon, wala pa yon. Kahit katiting, hindi mo maikukumpara yon sa wisdom, sa karunungan ng Diyos. Kaya nga ang tanong sa ibang mga talata sa Biblia, sinasabi ng mga sumasamba sa Panginoon, Lord, who is your counselor? Sino mag-a-advise sa'yo? Sino magsasabi sa'yo kung ano yung dapat gawin? So, God has the highest authority. Kasunod po nito, God does whatever He pleases. Ginagawa ng Diyos ang lahat ng Kanyang naisin. Kaya po ako, isang bagay na masasabi ko na pwede nating paghugutan ng yung principle ng pagiging kontento sa buhay, yung katotohanan na meron tayong Diyos na sovereign, makapangyarihan sa lahat. God does whatever He pleases. Ano pong ibig sabihin nito? Kung ginagawa ng Diyos ang lahat ng bagay na ninanais niya, sa makatuwid, yung mga bagay na hindi niya ninanais, hindi mangyayari yon. So, i-apply po natin personally. Kung ninais ng Diyos na ang maging magulang mo ay yung magulang mo ngayon, wala ka na magagawa doon. Yun ang ninais ng Diyos. Kung ninais ng Diyos na yung anak mo ngayon, yun magiging anak mo, kaibigan mo, asawa mo, saan ka nakatira. Kaya nga nakasulat po yun sa Book of Acts . Ang Diyos ang nagdedetermine, ang Diyos ang nagdedeklara, ang Diyos ang nagdedesisyon kung sino magiging magulang mo, saan ka titira, ano yung boundary mo, hanggang saan ka lang makakarating, at pati lengguwahe mo, no? Pati yung people group mo, anong nationality mo. Lahat yan pinagdidesisyonan ng Diyos at
Wala tayong magagawa kung pinagdesisyonan ng Diyos na isa kang Pilipino at dugong Pinoy ang nananalaytay sa iyong mga ugat. So, yun po ay desisyon ng Diyos. At kaya po mga kapatid, isa tong paghuhugutan ng pagiging kontento sa buhay. Lord, bakit ko nga ba hahangarin yung mga bagay na hindi nyo binigay sa akin? Diba? Kung anong pinagkaloob sa atin ng Diyos, ipagpasalamat natin, purihin natin, sambahin natin ng Diyos sa mga bagay na binigay niya sa atin, pinagkaloob niya sa atin. Kaya nga nakalagay dito, not to us, Lord, not to us, but to your name be the glory. Sa inyo lahat ng kapurihan, ang karangalan. Bakit? Kasi ikaw yung Diyos na umibig sa amin, ikaw yung Diyos na tapat, ikaw yung Diyos na nagkaloob ng lahat ng aming pangailangan, ikaw yung Diyos na pumili sa amin upang kami makabilang sa inyong pamilya. Now, ito po kasing Psalm 115, ito kinukumpara dito yung Diyos tsaka Diyos-Diyosan. At yung mga bansa, ibang mga bansa, meron silang sarili nilang Diyos-Diyosan. Pero sinasabi ng mga bansa na yun, nasa inyo yung Diyos nyo, meron kaming Diyos. Kayo, bansang Israel, nasa inyo yung Diyos nyo. Wala naman kayong mga rebulto. Ang sagot ng mga Israelita, our God is in heaven. He does whatever pleases Him. Yung Diyos namin nandun sa langit, wala kaming rebulto, pero nandun siya sa langit, buhay siya, at ginagawa niya yung kanyang naisin. Natandaan natin, mga kapatid, dahil ginagawa ng Diyos ang lahat ng kanyang naisin, ganoon din sa ating mga buhay. No? Anong meron ka, hanggang doon lang yun. Hindi ka makakatanggap ng bagay na hindi pinagkaloob ng Diyos sa'yo. Sabi nga dito sa John chapter 3 verse 27, pakinggan natin mabuti mga kapatid. Ito po ay si Juan na nagbabautismo. Iba si Juan sa kay John the Beloved na sumulat nito. So si John na nagbabautismo, sabi niya, John answered, a person cannot receive even one thing unless it is given him from heaven. Ang isang tao daw hindi tatanggap ng kahit ano, kahit isa man, kung hindi pinagkaloob sa kanya ng Diyos yon. Now, yung konteksto po nito, maraming mga tao nagpapabaptize sa grupo ni Jesus para bang feeling ng mga disciples ni John na umuunti yung sa atin, dumadami yung kay Jesus. Pero si John very humble, no? Sabi niya, a person cannot receive one thing unless it is given him from heaven. Walang sino mang tatanggap ng anuman malibang ito ay ipagkaloob sa kanya ng Diyos. I-apply natin ito sa lahat ng bagay na nangyayari sa atin, no? Kung hindi ipagkaloob sa iyo ng Diyos, hindi talaga mangyayari yon. Huwag mo nang hangarin. Pwede mo namang ipag-pray. Malay mo, sagutin ka ng Panginoon. Ang point nito, yung Diyos ginagawa niya ang kanyang naisin. At kung ano yung binigay niya sa atin, pinagkaloob niya sa atin, matuto po tayong makontento at maging masaya sa mga bagay na pinagkaloob sa atin ng Diyos. So, God has the highest authority. God does whatever He pleases. And number 3, God is both love and faithful. Ito yung isa sa maganda dito sa talatang ito. Sabi dito, not to us, O Lord, not to us, but to your name be the glory because of your love and faithfulness. So, bagamat ang ating Diyos ay makapangyarihan siya sa lahat at ginagawa niya lahat ng kanyang naisin, meron tayong kapayapaan na yung Diyos natin hindi magiging masama sa atin. Isipin niyo po yung mga tao, let's say mga politics, mga politicians, mga dictators. Minsan ang gaganda ng mga pangako nila sa mga taong bayan. Pero yung tao nagbabago Baka nga yung sinasabi, hindi rin totoo Pwedeng later on, pag naging leader na yan, naging diktador na yan, pwedeng lahat ng sinabi niya in the past, ibasura niya na lang Diba? Tapos, imbis na maging mabuti siya sa taong bayan, maging masama siya. Posible. Lalo na kung yung isang tao na yun, merong absolute authority, nasa kanya ng pinakamataas na posisyon, pwedeng maging loko-loko talaga Pero yung Diyos hindi pwedeng maging loko-loko sa atin Bakit? Hindi tayo pwedeng gawa ng kasamaan ng Panginoon. Bakit? Because God is love and God is faithful. Kung anong sinabi niya, hindi babaliin ng Diyos yun. He is faithful. Tapos yung expression niya sa atin bilang tayo kanyang tinuring na mga anak alang-alang sa ating Panginoong Jesucristo, naging object of love tayo. Kumbaga, pag tiningnan ka ng Diyos, merong pag-ibig sa kanyang mga mata. Kaya yun, hindi magbabago yun. Kaya meron tayong kapayapaan na, yes Lord, I know you are sovereign, you have the highest position,
You do whatever you please. Kahit anong gusto mo gawin, kahit anong naisin mo, ginagawa mo. Pero salamat, Panginoon, hindi ka magiging masama sa akin. Hindi mo ako gagawa ng kasamaan kasi alang-alang sa Panginoong Jesucristo, itinuring mo akong anak at ako yung naging object of love. Tinitingnan mo ako na may pag-ibig sa iyong mga mata at ako ay, dadanas ng pag-ibig mo. At kung anong sinabi mo, anong pinangako mo, hindi mo babaliin because you are faithful. Napakaganda, no? He is sovereign at the same time. We know that He is love and faithful. So, God has the highest authority, God does whatever He pleases, and God is both love and faithful. Bilang application po mga kapatid, number 1, find peace in God's sovereignty. Wala ka bang kapayapaan ngayon? Ang dami mo bang pumapasok sa isip mo, nagulong-gulo ka, naaligaga ka sa maraming bagay? Hanapin mo ang kapayapaan sa kapangyarihan ng Diyos. Find peace in God's sovereignty. Pangalawa po, be content with what God has allotted for us. Makontento po tayo sa mga bagay na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Hindi lang basta makontento, actually, use everything that God has given us for His glory. Isipin natin, dumadanas tayo ng pag-ibig, ng katapatan ng Diyos. Kaya ang glory lawing pabalik sa Kanya eh. Kagaya ng sabi ng talatang ito, not to us, Lord, not to us, but your name be the glory. Kung ano man ang nakikitang pagpapala sa atin ng ibang tao, at sinasabi nila, uy, ang gumanda buhay mo, umunlad ka. Uy, ang ganda ng pamilya mo hindi kayo hindi kayo broken family. Uy, okay yung mister mo okay yung misis mo Lagi ang sinasabi natin, not to us, but to His name be the glory. Yung kaluwalhatian nasa Diyos. So, mga kapatid, masiyahan po tayo kung anong pinagkaloob sa atin ng Diyos. Huwag na po tayong magpumilit pa. Huwag na tayong maghangad pa ng maraming bagay na hindi binibigay sa atin ng Panginoon. Of course, we can pray. Manalangin ng manalangin. Pero hanggang doon lang po yun. Hindi natin pwedeng puwersahin yung Diyos sa mga bagay na hindi niya binibigay sa atin. We really have to be humble before God. Sovereign siya Tao lang tayo So be content with God, with what God has allotted for us. And number 3 po, trust that God decides based on His character. Napakaganda po nito. Pagtiwalaan natin na yung Diyos, gumagawa siya ng mga desisyon na base sa kanyang character. The Bible says God is love. The Bible says God is faithful. The Bible says God is just. Ang Diyos ay mayroong hustisya. Kaya po pag kumilos ang Diyos, laging nakabase sa kanyang pag-ibig. Lagi nakabase sa kanyang wisdom, sa kanyang character, sa kanyang kabutihan. God is good. God is just. Kaya minsan pag nagparusa yung Diyos sa tao, huwag natin isipin sobra-sobra naman yung parusa ng Panginoon. Hindi. God is just. Hustisya. Yung Diyos ay merong katarungan. At ayon sa kanyang kaisipan, kung ano yung pinataw niya na katarungan, hanggang doon lang talaga yun. Hindi natin pwedeng sabing sobra yan, Lord. Hindi natin pwedeng sabing kulang yan, Lord. Unang-una, hindi kailangan ng advice ng Panginoon. And hindi rin kailangan ng permission ng Diyos mula sa atin. Ang maganda po nito, we can trust that God decides based on His character. Hindi kailanman kokontrahin ng Diyos yung kanyang sarili. Na ngayon, mahal ka niya alang-alang sa Panginoong Jesucristo, tapos magbabago yun later on. It's not gonna happen. Pag minahal ka ng Diyos alang-alang sa Panginoong Jesucristo, mamahalin ka niya for eternity. Kung ang Diyos tapat sa iyo ngayon, alang-alang sa Panginoong Jesucristo, He will forever be faithful to you for eternity. Napakaganda po, Let's trust that God decides based on His character. Para po sa ating discussion, why should we find comfort, peace, and contentment in God's sovereignty? Bakit tayo dapat makasumpong? Bakit tayo dapat makatagpo ng comfort, peace, kapayapaan, at kakontentuhan sa buhay mula sa katotohanan na ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat? So, discuss po natin ito sa ating mga discussion groups at para naman po sa ating panalangin. Heavenly Father, I believe that you have absolute power over all things. You do whatever you decide to do. Please help me to be content with whatever I receive from you
Your word says, a person can receive only what is given them from heaven. So Lord, teach me to be grateful for everything I have, and help me glorify you with the things you have entrusted me. I pray this in Jesus' name. Amen and amen. Sama po natin ito sa ating mga panalangin, mga kapatid. Gusto po muna pasalamatan yung ating katuwang sa devotion natin na ito, si Sister Maylen. Pagpalain ka ng ating Panginoon, kapatid. At kung meron po kayo natutunan sa devotion natin na ito, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating daily devotion.